pag-ibig. Salitang paulit-ulit nating naririnig. Nararamdaman at patuloy na nananaig. Nagdudulot ng saya at ligaya tungo sa malalim na pagsasama. Ngunit, paano kung ikaw ang bighani sa hindi mo kaulit, buhay o pag-ibig? Inihahandog na ikatlong pangkat ang isang alamat. Mula sa Rehiyon 6, Negros Occidental, sa direksyon ni Justin Casino, kasama si Clarence Galvan, tunghayan ng isang kwento na simbolo ng pag-ibig at sakripisyo. Ito ang makasaysayang alamat ng bundok Kanlaon. Noong unang panahon, sa isang kaharian ng mga Diyos, may isang makapangyarihang Diyos na nagngangalang Laon. Siya ay tagapangalaga ng kalikasan at may kakayahang magbigay ng yaman sa lupa. Isang araw, nakakita siya ng isang mortal na babae na nagngangalang Kang, na nagdadala ng mga prutas sa kanyang bayan. Sa kanyang kagandahan at kabutihan, nahulog ang loob ni Laon kay Kang. Ano ang kulang sa aking puso? Parang may hinahanap akong saya. Oh, mga prutas, kailangan kong ibigay ito sa aking pamilya. Sino ang binatang yun? Napakaganda ng kanyang mga ngiti. Bumaba si Laon mula sa kaharian ng mga Diyos upang puntahan si Kang, at sila'y nagkita sa ilalim ng puno ng mangga. Nag-uusap sila doon, at sa kanilang mga pag-uusap, unti-unting nahulog ang kanilang mga puso sa isa't isa. Sino po kayo? Magandang binibini, huwag kang matakot. Hayaan mong magpakilala ako sa iyo. Ako si Laon, ang Diyos ng kalikasan. Bumaba ako sa aking kaharian dahil nakita kita at tila ako'y biglang naakit sa iyong kagandahan. Diyos, bakit ako? Ako isang simpleng tao lamang. Ang iyong puso ay puno ng kabutihan. Nais kong makilala kang lubusan. Pasensya na, Ginoo, ngunit kailangan ko nang bumalik sa aming tahanan at baka ako'y papagalitan ng aking mga magulang. Hindi nagtagumpay si Laon na makilala at makausap ng lubusan si Kang. Ngunit, hindi siya sumuko at sa katunayan, palagi niyang pinupuntahan si Kang sa hardin. Kalaunan ay pumayag si Kang na mag-usap sila ni Laon, at doon ay nahulog na ang kanilang mga puso sa isa't isa. Ginoo, ikaw na naman. Hindi ako magsasawa na puntahan at bisitahin ka, magandang binibini. Kaya naman kung maaari ay bigyan mo ako ng pagkakataon na kausapin kahit sa sandaling oras lamang. Ngunit, nandiyan ang aking mga magulang at mga kauri. Baka makita nila tayo. Huwag kang mag-alala. Doon tayo sa lugar na walang makakakita sa atin. Halika na. Yung pagsabot. At tuloy nag-usap si Kang at Laon. Pagkatapos ay bumalik na sa kanilang mga tahanan si Laon at Kang. Ngunit hindi nagtagal,
nalaman ng mga kauri ni Laon ang kanilang pag-ibig. Sila ay lubos na galit at ipinagbawal ang pagmamahala ng isang Diyos at isang mortal dahil sa kanilang mga batas. Laon, kailangan ko nang bumalik sa aming tahanan at sigurado kong hinahanap na ako ng aking mga magulang at kauri. O siya, kailangan ko na rin bumalik sa aking kaharian. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Kang. Paalam, mahal. Paalam, mahal. Santa Maria! Laon! Anong ibig sabihin ito? Sino yung Laon? Bakit ka nakikipag-usap sa hindi natin kauri? Ades, Urna, siya si Kang, ang aking minamahal. Minamahal? Laon! Batid mo namang isang kahibangan at katansilan ang umibig sa isang mortal. Hindi ito maaari. Alam mo ito na yung mga magulang? Hindi po. Hindi ito maaari. Kinakailangan mong talikuran siya. Laon! Pag-iusap, layuan mo si Kang. Paumanhin mga binibining, ngunit ito'y hindi ko magagawa. Si Kang ang aking kaligayahan. Ades, Gurna, sandali! Paalam, mahal. Sa kabila ng mga pagbabawal, nagpatuloy ang pag-ibig ni Laon at Kang. Ang kanilang pagmamahalan ay tila isang apoy na hindi maaapula. Ngunit nang makita ng mga Diyos sa kanilang pagsasama, nagpasya silang kumilos. Upang ipagtanggol ang kanyang pag-ibig, nagpasya si Laon na magsakripisyo. Isang araw, habang bumubuhos ang ulan, nagdasal si Laon at ipinangako na magiging pundok siya upang mapanatili ang kanyang pagmamahal kay Kang. Mahabaging Emerald, tulungan niyo po ako. Hindi ko na alam ang aking gagawin upang mapanatili ang aming pag-iibigan ni Kang. Marami ang tumututol sa aming pagmamahalan, ngunit hindi maaari na iwan ko siya. Siguro, hihilingin ko na lang na maging isang bundok nang sa gayon ay maprotektahan at mapangalagaan ang aking minamahal na si Kang. Ngunit, kailangan ko munang makita si Kang sa lalong madaling panahon. Kang! Laon! Kumusta ka? Mabuti naman. Ikaw, bakit tila na mabuti yung mga mata? Hindi. Masaya ako, lalo pat kasama ko ngayon ang aking minamahal. Kang, nais ko lang ipaalam sa iyo na mahal kita. At kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Laon, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, mahal na mahal din kita. Palagi kang mag-ingat. Magkita tayo bukas sa ating unang tagpuan. Magkakaasa kang pupunta ako, mahal. Dahil sa naging pasya at sakripisyo ni Laon, nagbago siya at naging bundok. Isang aktibong bulkan na patuloy na nagbabantay sa kanyang minamahal. Kinabukasan, pumunta si Kang sa lugar kung saan unang natagpo at nabuo ang kanilang pagmamahalan ni Laon. Ngunit, pag-ipas ng ilang mga oras, tila nagtataka si Kang kung bakit hindi pa rin dumarating si Laon hanggang sa Kang, anong ginagawa mo dyan? Hinihintay ko lamang ang pagdating ng aking mahal na si Laon. Kang, mayroon kaming gustong iparating sa iyo na balita. Ano yun? Ades!
Wala nang iyong minamahal na sila Adas, hindi maganagbiro yan. Alam ko ang ginagawa niyo lang yan dahil tutol kayo sa aming pagmamahala nila at gusto niyo kaming mapaghuwalay. Kang, totoo ang sinabi ni Ades. Hindi mo na kailanman makikita si Laon dahil siya ay naging isang bangko. Laon! Hindi maaari! Anong nangyari sa'yo? Bakit mo ko iniwan? Close the curtain. Ang buto pa siya. Sa mga taon na sumunod, ang bundok ay naging simbolo ng kanilang pag-ibig. Ang mga tao sa paligid ay nagtayo ng mga altar at nag-alay ng mga panalangin sa bundok. Umaasa na marinig ang tinig ng kanilang Diyos. Sa tuwing may usok at volkanikong aktibidad, sinasabi nilang sila ay nakikipag-usap kay Kang na siya rin patunay ng walang hanggan nilang pag-ibig. Bakit laging may ulap sa ibabaw ng bundok? Iyon ay simbolo ng pag-ibig na Laon kay Kang. Umasa tayong marinig ang tingin ng ating Diyos. Mahal, Laon, labis na akong nangungulila sa'yo. Asahan mong palagi kitang bibisitahin dito. Dadalhan ng iyong mga paborito. Mahal na mahal kita, Laon, magpakailanman. Sa tuwing may usok at volkanikong aktibidad, sinasabi nila ang si Laon ay nakikipag-usap kay Kang na siya rin patunay ng walang hanggan nilang pag-ibig. Mahal kita, Kang, magpakailanman. Hanggang sa kasalukuyan, ang bundok ng Laon ay hindi lamang isang bulkan, kundi isang simbolo ng pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng pagsubok at hadlang. At dito, nagsimulang tinawag at binansagan ang bundok bilang Bundok Kanlaon. Mga Ginoong at Pipini, malugod kong ipinapakilala sa inyong lahat ang mga karakter sa likod ng eksenong ito. Simulan natin kay Ginoong Melito bilang Laon, Ferlin Dayola bilang Kang, Aliza Dianco bilang Ades at magsasaka, Chela Mangalo bilang Borna at magsasaka, Justin Dayola bilang magsasaka, Razel Enahente bilang boses ni Kang at ang mga Diyosa, Justin Casinaw bilang boses ni Laon at ang magsasakang lalaki, at walang iba, Ginoong Clarence Calvan ang iyong narrator. And we take a picture before we exit.